Sinabi ni Zio na natutuwa rin siyang makilala siya, ngunit hindi niya mahawakan ang kamay nito dahil may kuryente pa siya. Sinabi ni Shizai na mayroon pa silang oras upang makilala ang isa't isa. Idinagdag niya na hindi niya aabalahin ang kanyang pahinga ng matagal, kaya sasabihin niya ang ilang bagay. Sabi niya, kapag nagsimula na sila ng school year, hahatiin sila sa mga grupo. Idinagdag niya na ang resulta ng kanilang mga takdang aralin ang magpapasya kung gaano karaming mga magagamit ang kanilang magagamit. Sinabi niya bilang pangatlong young master ng fan family, na subok siyang magkaroon ng 70% ng mataas na kalidad na transcended genes. Sinabi niya na umaasa siya tungkol sa pagbuo ng isang malakas na club sa institute at pagtanggap ng pinakamahusay na kalidad para sa club. Idinagdag niya na umaasa siya na sasali siya sa kanilang club. Sinabi ni Zio na nakakatuwang marinig na inimbitahan siya nito na sumali sa team, ngunit mayroon itong kasama sa team. Sinabi niya na ang taong kasama niya. Sumasagot siya ng oo. Sinabi niya na ang mga resulta ng pagsusulit ng kanyang asawa ay medyo mahina, kaya ang kanyang porsyento ay hindi rin mas mataas. Samantala, tinanong ni Zenken ang technician kung maaari siyang pumasok sa silid ngayon. Iniisip ni Shizai na ang malakas ay mananatiling malakas at ang mahina ay mananatiling mahina. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi dapat pigilan ng isang teammate ang iba kung mahina siya, at umaasa siyang muling isa sa alang-alang ni Zio ang kanyang alok sa ibang pagkakataon. Nang makita si Zenken na papasok sa silid, si Zio papunta sa kanya at sinabi sa kanya na umaasa siyang magiging magkaklase sila sa darating. Sagot ni Zenken, syempre gagawin nila. Tinawag ni Assistant Dean si Shizai at sinabing pumunta na sila ngayon dahil may iba pa silang gagawin. Sinabi ni Shizai kay Zio na aalis na siya ngayon at umaasa siyang muli niyang isasaalang-alang ang kanyang proposal mamaya. Kalaunan ay sinabi niya sa kanyang tiyuhin na ang babae ay isang henyo na may 75% transcended genes at gusto niyang kunin siya para sa kanilang pamilya. Sumagot si Dean na mayroon siyang iba, kaya hindi siya magtatago kahit anong pilit niya. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang tiyuhin na alisin ang balakid na yun. Narinig nila ang isang tao na nagsasabi sa telepono na ang resulta ng pagsusulit ng batang lalaki na pinangalan ng Zenken ay ang pinakamababa sa kasaysayan at ang porsyento ng mga transcended genes ay 1% lamang. Ang isang tao ng genes na isang tao na may 1% transcended gene ay katumbas ng mga tao. Ang pag-enroll sa institute ay nangangailangan ng pag-aaksaya ng mga sumusunod ng institute. Ang sabi ng nasa kabilang panig ng tawag sa telepono, ngunit pinilit ng Dean na i-enroll ang sinumang hanggatang tao ay lumampas sa mga gene. Galit na sagot ni Assistant Dean na parang walang kahulugan sa kanya ang mga sinasabi nito. Natahimik ang taong tumatawag. Ang Assistant Dean ay nagsabi kay Shizai na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa balak, kahit na hanggat hindi siya nagpapakita sa harap nila. Idinagdag niya na magiging maayos ito. Pinupuri ni Shizai ang kanyang tiyuhin sa pagsasabing alam niya ang kanyang negosyo. Lumipat ang eksena kina Zio at Zenken. Sinabi ni Zio kay Zenken na kailangan niyang gamitin ang kanyang sarili upang pigilan ang kanyang mutated na braso mula sa pagrampa, dahil ito ang side effect ng kanyang mutation. Sinasabi niya sa kanya na kung minsan ay pinapangarap siya nito ng laman ng tao. Ang sabi niya pagkatapos ay wala itong dapat ipag-alala. Maraming bad boys sa paligid. Sinabi niya na hindi niya masasabi ang ganoong bagay ng ganoon kadali. Idinagdag niya na ang bahaging ito ng kanyang pagkatao ay medyo mapanganib. Dumating ang isang nurse sa kanilang silid at sinabi kay Zio na ang kanyang mga magulang ay nasa reception. Pagkarinig nito, sinabi niya na mahusay. Sinabi niya kay Zenken na magaling siyang manghuli ng mga tao, kaya hindi siya madaling mahuli ng isang tao. Sumagot siya na hindi ito ang problema dito, sinabi niya sa kanya na ibabahagi niya ang mabuting balita sa kanyang mga magulang. Habang papaalis ay nakangiti ito at sinabing masaya siya na makakasama niya ang dati niyang paaralan. Nagpasalamat siya sa nurse. Tinanong ni Zenken ang senior nurse na mukhang down siya kung okay lang sa kanya ang lahat. Sinabi sa kanya ng nurse na ikinalulungkot niyang sabihin sa kanya na ang kanyang pagpapatala sa institute ay tinanggihan. Sinabi niya sa kanya na hindi nila sinasabi ang isang taong may 1% ng mga descended genes ay hindi sinasabing naiiba sa isang normal na tao. Hinihiling niya na kung hindi, sabihin sa kanya na ang isang tao na may anumang halaga ng mga descended genes ay maaaring mag-enroll sa institute. Sinabi niya na yon ang sinabi nila noon. Mukhang galit ang nurse sa naging desisyon nila. She says so, what if 1% lang ang meron siya? Kung meron siya, meron siya. Tutulungan daw niya itong mag-apply muli.
Sinabi niya kung ang unang pagkakataon ay hindi gumana, gagawin niya itong mangyari sa pangalawang pagkakataon. Nagdagdag siya kahit na ginagamit ito ng pag-a-apply para sa 800 beses. Sinabi niya na nagpapasalamat siya sa tulong nito, ngunit hindi na kailangang gawin iyon. Idinagdag niya na mayroong mga karapatang gawin ito. Magkakaroon daw siya ng problema kung susubukan niyang tulungan siya. Ang sabi niya, mas lumalala pa. Kaya kailangan niyang gamitin ang kanyang monster genes para mag-enroll sa institute. Sinabi niya na nasa Nanyu Institute ang lahat ng mga likas na kailangan niya upang maging mas malakas, kaya kailangan niyang makapasok sa anumang halaga. Sabi niya hindi siya natatakot. Samantala, tumunog ang kanyang telepono. Sinabi niya sa kanya na binibigyan nila siya ng isa pang pagkakataon para sa pagpapatala. Nang marinig ito, nag-isip sandali si Zenkan. Lumipat ang eksena sa opisina ng Assistant Dean. Si Shizai ay bumubuo ng naglalagablab na bola ng apoy sa kanyang kamay at iniisip na binigyan ng administrasyon ang mga bata ng pagkakataong lumahok sa huling pagsubok. Ang mga hindi kayang gisingin ang kanilang kapangyarihan sa loob ng 1 taon sa Nanyu Institute for the Transcenders ay hinihikayat na mag-drop out, at ang huling pagsubok ay ginawa bilang huling pagkakataon para manatili sila sa institute. Iniisip ni Shizai, bakit hindi nila binibigyan ng isang tao na hindi man lang estudyante ng institute na sumali sa pagsusulit na iyon. Nagtatapon siya ng apoy sa hangin at nasusunog ang napakaraming gamo-gamo. Pagkatapos ay dinurog niya ang isang gamo-gamo gamit ang kanyang sapatos at sinabing kahit anong pilit ng batang yon, hindi siya magiging mas mahusay kaysa sa isang gamo-gamo. Tinawag ng assistant din si Shizai habang hawak ang isang baso ng red wine sa kanyang kamay at sinabing nakakainis ang mga gamo-gamo sa mga araw na ito ng taon. Sinabi niya kay Shizai na ang huling pagsubok ay ang ideya ni Haring Chai. Sagot niya, desisyon yun ng Dean ng Institute, pero bakit ganoon? Ang sabi ng assistant Dean ay yun ang babala ng Dean para sa kanya na huwag nang muling tumawid sa kanyang linya. Idinagdag niya na ang Dean ay asar na nilabag nila ang mga patakaran, at kung ang bata ay pumasa sa pagsusulit na iyon ay magiging isang sampal sa kanyang mukha. Sinabi pa niya kung ang bata ay bumagsak sa pagsusulit, ang dekano ay makikita na nagpoprotekta sa kanyang karangalan. Ni Shirai na dapat nilang subukang pigilan siya na makapasa sa pagsusulit, kung hindi ay masisira ang reputasyon ng kanilang pamilya. Sinabi ng assistant Dean na hindi siya papasa dahil hindi siya papayagan ng kanyang 1% genes na nakapasok sa kanilang mundo. Sabi ni Shizai na may kasamang evil smile na hindi rin nila siya papasukin. Idinagdag na niya ang desisyon ni King Chai ay magpapatunay lamang na siya ay nag-aaksaya ng mga resulta at hindi na siya karapat-dapat na magkaroon ng titulong Dean. Lumipat ang eksena sa ibang silid. Sinasabi ng isang manggagawa sa ibang manggagawa na kailangan nilang suriin at tiyaking ligtas ang lahat ng kagamitan sa pagsubok sa loob ng 5 araw. Tinanong ng isa sa kanila ang manggagawang si Lei kung ayos lang siya dahil kumikilos siya tulad ng kanyang sarili ngayon. Siya ay tumugon na siya ay maayos, siya ay nagiging pabaya sa ilang oras. Pagkatapos, hiniling ng una sa huli na magpatuloy dahil marami silang trabahong gagawin. Pagkatapos, ang manggagawang si Zhao ay nakatanggap ng mensahe ng pagkuha ng 1 milyon para sa kanilang ilegal na gawain. Sa tingin niya ay mas mahalaga ito kaysa sa kanyang trabaho. Sinabi niya sa punong direktor na ganap niyang sinuri ang background ng isang tao, at ang taong yon ay walang malakas na likod. Ngumiti ang punong direktor at tiningnan ang record ni Zheng Kun. Sinabi niya na ang batang lalaki na may 1% ng mga gene ay hindi pa nakapasok sa institute. Ngunit nasaksak ng bata ang puwitan ng pamilya ng fan, at nag-invest sila ng 20 milyon para mabaygo siya sa pagsubok. Sa tingin niya kapag natapos na ito, mas magiging madali ang kanyang buhay. Sinabi niya sa manggagawang si Zhao, ang kanyang kasosyo, na kailangan nilang tapusin ang trabahong ito. Lumipas ang 5 araw at magsisimula na ang pagsusulit. Ang punong direktor ay tumitingin sa malaking screen upang suriin ang lahat ng mga kalahok sa pagsusulit. Eksklusibong pinagmamasdan niya si Zheng Kun at napansin niyang medyo mahina siya. Sa tingin niya ay narito ang batang ito para sa pagsusulit. Bakit parang ilang araw na walang kinakain ng bata? Sa tingin niya, kapag nakaharap siya sa mga halimaw na ganito, mamamatay siya. Sinabi niya na tila hindi niya kailangang gumawa ng anumang bagay upang mabaygo siya sa pagsubok. Ang tanging iniisip ni Zheng Kun ay nagugutom siya. Naubos na raw ang kanyang nakaimbak na enerhiya, at gutom na ang kanyang dila ay maaaring dumampi sa kanyang likod. Sinabi niya na gusto niyang kainin ang lahat ng mga tao na naroroon.
Sinabi niya na ang kanilang mga katawan ay mayroon pa ring ilang hindi nagising na mga jinn tulad ng mga doormat. Magsisimula ang pagsusulit at inanunsyo ni Zhao na magkakaroon ng 3 oras para sa 3 round ng life and death match. Magkakaroon ng 3 ticket para sa pagpapatuloy ng pag-aaral. Sinabi ni Zhao sa mga kalahok na tandaan na ito na ang huling pagkakataon na makabalik sa institute. Inihayag pa ng manggagawang si Zhao na mayroong kabuuang 18 kalahok, kabilang ang isang hindi estudyante ng institute, at hindi mahalaga ang kanyang background. Lahat ng 17 estudyante ng instituto ay sabay-sabay na tumingin kay Zheng Kun. Si Zhao, na gumagawa ng paghahambing, ay nagsabi na sapat na ang bilang ng mga tiket ay nananatiling pareho. Pagkatapos ay tinanong niya sila kung handa na silang kunin ang mga tiket habang inaatake sila ng mga halimaw. Sinasabi ng isa sa mga mag-aaral kung ano ang ibig niyang sabihin sa sapat na patas. Napakaraming tao at 3 tiket lang. Sabi ng ibang estudyante, baka nasuhulan ng bata para makarating doon. Isa pa ang nagalit tungkol sa ibinigay kay Zheng Kun. Ang sabi ng isa sa kanila ay magagamit nila bilang pain mamaya. Iniisip ni Zheng Kun na tila nakagawa siya ng kanilang mga kaaway. Sa kanyang bibig, sa tingin niya ay mas maraming pagkain dito. Pagkatapos ay iniisip niya na hindi niya basta-basta makakain ng mga tao. Dinala ni Zhao si Zheng Kun sa silid numero 18 at sinabi sa kanya na ito ang kanyang silid. Tinanong niya ang lalaki kung hindi niya sinasadya. Tinanong ni Zhao kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi niya na putulin ito, maaari niyang maramdaman ang dugo sa gate ay dugo ng isang mataas na ranggo na transcender at ito ay umaakit ng mga halimaw. Sinabi ni Zhao kay Zheng Kun na alam niya ang kanyang mga gamit. Sinabi niya kay Zheng Kun na nasaktan niya ang pamilya ng fan. Sinabi niya na ang mga halimaw ay sumugod sa kanyang silid kapag nagsimula ang pagsubok. Sinabi niya na napakasama na ang silid na ito ay ginamit sa loob ng 18 silid ng pagsubok. Idinagdag niya na magiging kaayla-hilakbot kapag nasira din ang lock. Sinabi ni Zhao na hindi niya dapat kalimutan ang mga halimaw na ito ay 5 beses na mas malakas kaysa sa mga tao. Sinabi niya na huwag banggitin na ang mga halimaw na ito ay naglalabas ng hangin na kasing tigas ng metal. Hindi naman maganda kung susugod sila dito. Puputulan daw nila siya at gagawing isang delicacy ng karne na akma sa kanilang panlasa. Sabi niya sa kanya na ang tanging pagkakataon niya para mabuhay ay lumabas sa likod na pinto. Pero mahirap din yon na sumusuko na siya. Sinabi ni Zhao na hindi nila siya titigilan. Kung tutuusin, gusto nilang talikuran ang kanyang karapatan sa pagpapatala. Sinabi pa ni Zhao na hindi nila gusto ang kanyang buhay. Iminungkahi niya na dapat siyang sumuko. Ililigtas nito ang kanyang buhay, at makukuha rin ng pamilya ng fan ang gusto nila. At lahat ay nanalo. Pagkatapos ay sinabi niyang binibigyan lang niya siya ng 10 segundo upang huminto. Tinatawag siya ni Zheng Kun at sinabi kung may delicacy siya. Sumagot si Zhao na makikita niya kung gaano siya katagal. Lumipat ang eksena sa control room. Pumunta si Zhao sa opisina ng punong direktor at sinabing maayos ang lahat. Sinabi niya sa kanya na maaari niyang taya na si Zheng Kun ay natatakot ngayon. Sinabi ng punong direktor na mabubuhay lamang siya kung siya ay huminto. Idinagdag niya na ang mga halimaw ay tatagal lamang ng 1 minuto upang makarating sa kanyang silid. Ang sabi ng punong direktor ay tumaya siya sa 100 box, susuko siya sa loob ng 5 segundo. Bumukas ang silid at lumitaw ang mga halimaw. Umuungol sila ng ligaw, may nagpahayag ng simula ng huling pagsubok. Tumalon ang mga halimaw sa espasyo sa gitna ng mga silid. Tumawa ang punong direktor at manggagawang si Zhao at sinabing simulan na natin ang countdown. Binuksan ni Zheng Kun ang mga pinto ng kanyang silid. Pareho silang natigilan sa pagkilos na ito at nagtataka kung sinusubukan niyang mamatay. Pagkatapos ay sinasabi nila ang mahalaga, puputulan siya ng mga halimaw at hindi niya sisisihin ang sinuman sa kanyang pagkamatay. 3 halimaw ang tumalon kay Zheng Kun, ngunit siya ay nakatayo, nananatiling kalmado, at sinabing pumunta rito ng pagkain. Hindi siya pinansin ng mga halimaw at lumipat sa ibang silid. Sabi niya paano niya makakalimutan na makikilala siya bilang isa sa kanila. Gutom na daw siya. Sigaw ni Zhao kung bakit hindi siya pinapansin ng mga halimaw. Sinabi ng punong direktor na ang dugo sa gate ay mas masakit kaysa sa batang lalaki. Sinabi ni Zhao na tinulungan niya ang bata sa pamamagitan ng pagpahid ng dugo sa gate. Sinasabi niya kung gaano kalala ang kanyang mga jin na kahit ang mga halimaw ay ayaw sa kanya. Kinuha ni Zheng Kun ang unang tiket. Nang makita ito, sinabi ng punong direktor kung paano kung kinuha niya ang tiket.
Napakaraming halimaw. Idinagdag niya na si Wyan mula sa klase 2 na nagising sa kanyang mga kapangyarihan sa panahon ng pag-atake sa distritong pang-industriya ay nasa pagsubok. Siya ay may espesyal na kapangyarihan upang tuklasin ang mental na estado ng kanyang target. Hindi nagtagal, tumalon si Wyan papunta sa tiket at sinabing kanya ang unang tiket. Sinabi ng punong direktor na siya ay walang alinlangan na pinakamalakas na katunggali sa pagsubok. Nakaramdam ng gutom si Zheng Kun. Ang mga mata ni Wyan ay kumikinang at sinabi niya ang pananakot sa isip. Sabi niya, tingnan natin kung nakakatakot ang kanyang kapangyarihan sa bata. Tumingin siya sa mga mata ni Zheng Kun at nakakita ng isang malaking halimaw. Natakot siya at nagtanong kung ano ang mali sa isip ng bata. Grabe ang pawis niya. Naramdaman ni Wyan na mas malakas ang tibay ng isip ni Zheng Kun kaysa sa kanya. Nahihirapan siyang tiisin ang backlash ng kanyang kapangyarihan at dugo mula sa kanyang ilong, bibig at tainga. Habang nakikita ang mental state ni Zheng Kun, nakita niya itong nakatayo sa harap ng isang halimaw sa tumpok ng mga bungo. Sabi niya, mukhang higit pa siya sa isang halimaw kaysa sa isang tao. Matapos maakit ng dugo, 2 sa 3 halimaw na sumalakay sa chamber number 18 ay tumalikod at tumingin kay Wyan. Tumalon sila kay Wyan. Si Zheng Kun, na nakatayo sa pagitan ng mga halimaw at Wyan, ay nagsabi na gusto nilang kainin ang taong nasa likod niya. Sabi niya gutom na siya. Sabi niya, pakainin muna niya ang mga ito. Mag-iingat daw siya habang kumakain para hindi man lang sila mapansin. Isang malaahas na katawan ang lumabas sa kanyang kamay. Itinaas niya ang kanyang kamay papunta sa halimaw at sinimulang kainin siya. Ang halimaw ay umuungal ng masama. Sabi niya sa wakas, pagkatapos ng maraming araw, nakakakuha siya ng pagkakataon na kumain ng karne ng halimaw. Inaatake siya ng halimaw ngayon. Nagalit si Zheng Kun at sinabing kumain lang siya ng kaunti sa kanya, at nakatingin siya sa kanya na parang isang kaaway. Sa pagmamasid dito, sinabi ng punong direktor na walang silbi si Wyan, ngunit papatayin pa rin ng mga halimaw ang brat. Sigaw ni Wyan kay Zheng Kun na hindi siya makakapatay ng halimaw. Samantala, hinawakan ni Zheng Kun ang halimaw mula sa kanyang bibig at kinaladkad siya. Napansin nila na malakas si Zheng Kun. Parang walang epekto sa kanya ang mga pag-atake. Lumilitaw na pinaglalaroan sila ni Zheng Kun at kilala sila tulad ng likod ng kanyang kamay. Idinagdag niya na tila ang pag-atake sa kanila ay ang kanyang instinct. Itinulak ni Zheng Kun ang halimaw gamit ang kanyang nag-iisang kamay. Sinasabi nila na kapag ang isang tao ay may sapat na karanasan sa pakikipaglaban sa mga halimaw, ang pagpatay sa kanila ay magiging pangalawang kalikasan sa kanila. Sinabi ni Wyan na ang isang hit mula sa halimaw ay gagawing toast ang bata. Gayunpaman, inaatake niya ang anumang mahinang punto ng halimaw. Sa tingin niya ay kaya niyang patayin ang mga halimaw. Pinatay ni Zheng Kun ang halimaw. Pagkatapos nito, lumipat siya sa pangalawang halimaw at pinatay siya. Nang makita ito, naisip ni Wyan na malamang na nakapatay siya ng napakaraming halimaw sa nakaraan, na dapat na dahilan kung bakit napakalakas ng kanyang kaisipan. Ang punong direktor at si Zhao na nagbabalak na pigilan si Zheng Kun na makapasa sa pagsusulit, ay nagsabi na wala silang nakitang sinumang pumatay sa mga halimaw na tulad nito. Sa tingin nila, ano ang gagawin nila ngayon? Pagkatapos ay sinabi ng punong direktor na hindi sila dapat mag-alala. Bumalik ang eksena sa lokasyon ng pagsubok. Tinanong ng isa sa mga kalahok ang isa kung ano ang kanilang gagawin ngayon. Sinasabi ng isa pang kalahok na normal ang pagiging agresibo dahil ito ang huling pagsubok para sa ilan sa kanila. Then ay tumingin siya kay Zheng Kun at sinabing hindi siya papakawala ng ganoon kadali.